Magandang araw, Pilipinas! Welcome to Politico Talks! Live na live tayo ngayon! Okay, eto na po ang mga political issues na hindi pinalampas ng mga Pilipino at hindi pinalampas ng netizens all over the world. Ako po, si Jordan the Dreamer Sebastian. Ako naman po, si Marichu Villanueva. Si Ronald Llamas. Ako naman si Sam Acosta. At para mas madami pang opinyon, nag-imbita kami ng isa pang Politalker. So welcome to the show, Sir Edmund Tayao. Isang political analyst at kung gusto niyo siyang makita sa online, follow natin siya sa X at Ed Tayao. Okay? Pasimula pa lang yan. Siyempre, dahil live tayo, makikita nyo ang mga raw reactions namin. Kaya naman, welcome, Boss Ed! Boss Ed, welcome. Boss Welcome. Ed, parang ang Thank you, lakas thank ng you. dating ni Boss Ed. Nauutal si Kaya ano, ano, yung lakas ng dating mo, ako Boss sa'yo, Ed. Boss Ed, ang lakas ng energy mo. Professor na lang, Unang-una, hindi professor. kasi boss eh. Dapat hindi ako sanay sa boss, parang busabos. Anong gusto nyo? Anong gusto nyo, Ed? Ed or prof is okay. No problem. Prof. Okay, okay. Ito na. Ito na ang pa-welcome na issue namin sa'yo. Sam, pasok! Please resign po. Courtesy resignation ang hiniling ni PBBM sa kanyang buong gabinete nitong linggo. Bahagi ito ng reforma at pagsusuri ng kanilang performance para mapanatiling in line pa rin sa direksyon ng administrasyon ang kanyang buong team. Hindi naman do automatic na pagtanggal sa posisyon ng naganap, kundi time lang para i-review ng Pangulo kung sino ang mga deserve manatili sa gabinete. Naging inspirasyon naman ito sa maraming Pilipinong hindi na masaya sa kanilang relasyon. Dahil ang courtesy breakup na uso na daw ngayon. Mahal, check ko lang kung align ka pa sa future ko. Break muna tayo. Ganun ba yun, Sam? Grabe, parang ang sakit naman yata. Okay, guys, pag-usapan natin. Performance check o loyalty check? Ano ba to? Mami Chu, umpisa natin. Ladies first. Ito ang tunay na bloodbath Wow. na sinasabi ni VP Sara na bloodbath sa kanyang impeachment. Kasi kanina lang, nag-issue na finally yung memorandum si Executive Secretary Bersamin na yung courtesy resignations, hindi lang cabinet rank, hindi lang yung department secretaries, but all the way down to the bureau Ganon, agencies. ganon, all the Bureau way. chiefs, all Oo. the way. Kaya kanina nag-announce na sila yung BIR, yung customs, yung MBI, mga director level lang yan. Pati sila kasama sa... Sir Ed. Sir Ed, ano masasabi niyo po? Well, yung tanong mo kanina, that's both loyalty check and performance Both. check. Oo. Pero hindi naman, kung ako tatanungin mo, hindi naman bago yan eh. No? Siguro bago in the sense na wholesale, anong tawag dito? Reset. Reset, no? Wholesale na instruction to submit courtesy resignations. Pero expected yan eh, lalo na sa midterm ng isang gobyerno, no? And we've seen this not only in the Philippines but also in other countries. Pero ang bago dito, Prof, is yung reason kung bakit may mass resignation na hinihingi. SB ko, Courtesy. Courtesy recognition. Pero mass kasi Sapilitan lahat eh, eh. sapilitan. Oo. So, ang pinakabago dito is nanggaling sa very low performance ng midterm election. Kasi yung iba naman, wala naman eh. Tama Kasi po ba? na referendum to, di ba, Ronald? Mismo. Well, ang pinanggalingan talaga nito, primarily yung midterm election. Tawag nga ng bunso ko, epic fail. Well, usually kasi, pag midterm election, dyan pinakamalakas ang incumbent. Dahil plebiscito at saka referendum yan sa iyong governance. At dahil doon sa resulta, medyo kapos na kapos. Ramdam mo yung pagkakulang. Kaya yan yung pinanggalingan. Pero long overdue na yan eh. No? Long Dapat overdue na yan. actually, Halimbawa, January. nawasak yung ULI team. Kailangan mo talaga ng reset. Dahil kailangan mong tanggalin yung mga dati mong kakampi na ngayon ay kalaban mo. Ikalawa, nung bumabagsak yung approval rating mo, ay nabanggit yan ni President Bongbong Marcos nung nasa Indonesia siya, na magkakaroon siya ng cabinet revamp. Pero hindi naman natuloy. No? Kaya baka ngayon, matuloy na, pero medyo weird yung sabi ni E.S. Bersamin. Sabi niya, ano daw? kaya sila tatanggalin ay dahil sa incompetence or corruption. Pero pwede daw silang mai-reassign. reassign. Incompetence na nga, tsaka corruption. I-assign mo pa sa iba. di ba? Okay. Bago tayo lumalim pa. Sam, pasok!
VP Sara and Marian Rivera collab. Inaabangan ng mga netizens kung anong project ang pinagsamahan ni na Marian Rivera at ng confidential funds ni VP Sara dahil may nakuhang resibo ng DepEd na nakapangalan daw sa aktres. May nakuha ring resibong nakapangalan kay Congressman-elect Chel Jokno na nitong huli lang ay tinanggap ang offer na maging part ng prosecution team sa magaganap na impeachment trial ng Vice-Presidente. Ang reaksyon ng mga netizens, mukha bang may bagong makukulong sa CR? Pero mas nagulat siguro, Representative-elect Chel. Teka, pangalan ko ata. Okay. Wala naman ibang shell joke no? So, ang tanong, dalawa yung pinag-uusapan natin. Yes. Unang-una, yung kay Marian. Parang ano ba to? Pelikula ba? Ano ba ang mangyari? Wala pang sinasabi, pero may partnership daw. Hindi, na parang naganap. lumabas yung resibo. Yes, yung Pangalan. resibo. So, yes. ibig sabihin sa confidential funds, among everything, may nasama na Marian Rivera. Baka naman ibang Marian. Inaabangan pa daw Alam mo, eh. magandang tanong Malay si mo, Ronald. pati yung Jordan, kasama rin. Yun, baka totoo. Si Sec Ronald Llamas, nanggaling niya sa dati sa government. He should know better na ang confidential and intelligence funds usually use Ibang pangalan. alias. Hindi talaga tunay. Oo. Diba? Pero merong record ng tunay na Yes. pangalan nung alias. Yes. No? Meron Dahil, ba? Yes. meron yun. No? Merong tunay na Sasabit sa kwan yun. COA. Dahil pwede mo namang ilagay yung Jordan tapos So, meron totoo na isasubmit sa COA na pwedeng kunin rin ng Paano Congress. open yan bibigay mo yan sa speaker ng Congress. So, hindi mo alam kung kanino isi-share yun. No? So, meron talaga na nakalagay doon yung lahat ng tunay na pangalan. Yun yung hindi maipakita. Sir Ed, Well, I concur with Secretary Ronald Llamas. No? Talagang hindi pwedeng, ang tawag dito, puro alias lahat yan. No? So, yun ang kailangan makita natin sa impeachment. pero paano naging confidential pa rin kung may access, tapos ang gusto ilabas sa committees na Kaya aired nga, all over. kasi So security nga doon yun ako naguguluhan lang. Well, And I'm sure hindi lang ako. Hindi naman ilalabas yun during the hearing itself. Pwede naman mag-executive session. Yan. The point is, during that time, dapat nag-request kagad ng executive session si VP Inday. Kung merong intensyon na magsabi na, ito ang totoo niyan. Pero Tsaka ako, iba kasi yung iba yung confidential fund ng Vice President at saka nung DepEd. Iba yung talagang mga intelligence agents. Parang CIA. Kahit nga yung CIA, meron silang listahan Sarili, ng mga tunay na Tunay, pangalan. No? Pero ito, hindi to intelligence agency. Mga binabagsakan, magkaiba yun. No? Baka malito tayo. Nakala natin, ito yung mga KGB. Ito yung mga CIA. Ito yung mga Mossad. Kaya dapat ay Sikreto yan. sekreto. Iba Hindi yun. naman. Mami Chu, may gusto kang kasi sabihin? naririnig ko na si mga dating COA, si Guanzon, maski si Ombudsman Martres, they're saying, confidential yan, dapat hindi ilalabas, di ba? So, nasa dapat sa COA lang yan. Kaya may court order May kaso kasi. Oo, May kaya kaso, natas. kaya pinapabuksan. May kaso Yun. Pwedeng lumabas yan sa impeachment. Dahil pag nagsimula yung impeachment, pati bank accounts mo pwedeng buksan. Wow! Kaya huwag ka papa-impeach. Yari ka. Wait lang. Oo. Ganyan tayo sa politiko talks. Umpisa pa lang, pasabog na, di ba? Grabe yung pag-iinit na agad, simula pa lang. Pamaypay nga, pamaypay. Kailangan daw ng pamaypay. Kaya tihanda na ang inyong mga opinyon, mga politalkers, dahil kasama kayo sa Politaktakan. Ito ang ating mga pag-uusapan. Marcos at Duterte, posible bang magkabati? Talaga? Yun nga, tatanungin na. Pag-usapan natin. Natalong senatoriable na lumipad patungong US. Sino? Ayaw nang bumalik dahil nagtatampo. Sino? Political dynasties. Sino ang nakikinabang? Taong bayan ba o iilang pamilya lamang? At ang inyong mga comments sa ating show, babasahin natin. Kaya ang unang tanong ko, sino ba kasi talaga ang nakikinabang sa mga political dynasty sa Pinas? Tayo ba, yung bansa ba, o yung ilang pamilya na nakaupo, ganon? Kanya nga nilagay yan sa sa fundamental law of the land, yung Yes. ating konstitusyon. Yes. Dahil malinaw, Okay, mainit, Wait lang, sir. Isip pa lang, wait lang.
Kala ko nagtatanong eh. Wala pa, di Sorry, na sorry. Bigyan mo ng space, Yan ang, Sam, eh. yan ang problema sa live eh. Sabay-sabay nating sagutin yan sa pagbabalik ng Politiko Talks! Okay, magkakasama pa rin tayo dito sa Politico Talks. Ituloy na natin ang ating politaktakan ng ating social-political balik-taktakan. Bukod sa mga nguy-ngoy at pa-recount ng mga senatorial balls na hindi daw nakapasok sa Magic 12, isa sa mga pinag-usapan matapos ang eleksyon ay ang political dynasty. Dahil ginawa daw sibling goals ng 4 na pares na magkakapatid ang nakaupo ngayon sa Senado. Ilabas ang ebidensya! Grabe, grabe, grabe. Diba? Kaya't ang masasabi ko lang, basta political dynasty, nasty yan. Paano tawagan dyan? Hindi na senator. Bro, Bro, sis, ganon. Now, Sek, Sabi nga ni dating Senator Cynthia Villar, na muntik nang maging congresswoman. Muntik. No? Muntik lang. Talaga lang, Kaya, meron namang mababait Na at dynasty. matitinong mga political dynasty. Na-miss niya yung point, no? Yung point, no? Na-miss niya. point. Dahil malinaw sa ating konstitusyon, kaya pinagbabawal sana ang political dynasty, hindi lamang dahil kinokontrol nila, dinodominate nila yung politika sa mga lugar at sa bansa. Kung hindi, dinodominate nila yung ekonomiya. Dahil sila yung may control ng mga kartel, ng mga smuggler, hoarders. So meron silang symbiotic relationship. At Lahat hindi naman pa kontento ron. At dahil kontrolado mo yung ekonomiya at saka yung politika, kailangan kontrolin mo yung gobyerno. Para makuha mo yung resources ng gobyerno at yung mga regulatory agencies na kumokontrol sa ekonomiya ay hawak mo rin. So, triangulate yan eh. Kaya malinaw yun sa ating konstitusyon. na dapat wala. Oo. Teka muna. Nakaraang mga eleksyon, dapat recall mo, maraming political dynasty na natalo. Di ba sila former President Joseph Estrada, sabay yung talo, magkapatid. Si Jinggoy at si JB, sabay yung di ba natalo. Tapos So, maraming, papalitan din ng panibagong political dynasty. I mean, kasi sabi nga ng mga typical na sinasabi, which I agree naman, ang taong bumoboto, kung palpak ang pamilya mo, wala kang boboto sa'yo. Kaya na maraming mga dynasty na wala noon. At they tried to come back into power through the election again. Yeah. Sir, Ngayon, kung Totoo may yan, ma'am, delikadesa, sa sistema natin ngayon. Actually, wala nga tayong sistema eh. Tao-tao lang kasi. Oo. No? So habang ganun yung klase ng politika natin, na tao-tao lang, hindi mo maiwasan itong ganito. Pero totoo yung sinasabi ni Sec, talagang, kumbaga, yun yung sistema mo eh. Hindi siya structure na provide ng saligang batas. Kung hindi, natural structure siya. Precisely, kasi wala kang institutional political structure. Kasi in nga, place. walang enabling law. Nasa Constitution, Hindi walang lang yun. enabling law. Kahit yung saligang batas mismo, sablay eh. Oo. sa Pero, ibang bansa, walang ganyang batas. Di ba, sa Europa, wala namang anti-dynasty law eh. Bakit? Kusa nang nahihiya yung mga politiko. Kusa na silang may delikadesa. Pagka sinabi mo, walang akong yama, sinasabi. boss, Wala akong sinasabi. Si Jordan may sabi yan. Hindi ko sinasabi na wala silang hiya. Meron Ang ding sinasabi ko political- lang, sa ibang bansa, nahihiya sila. Okay, balik natin, wait guys, balik natin doon sa 4 na walang hiya. Nag-dominate na mga senatorial families. Dagdagan ko lang yung sinabi ni implication Sec, po nito? no? Merong political dynasties in other countries. No? Kaya lang, ang difference is, dumadaan sila sa proseso. No? Kahit na magkakapatid sila, kahit na magkakamag-anak, hindi ka kasi basta-basta pwedeng tumakbo eh. Dito, Kahit sino. dito sikat ka, may pera ka, pagising mo sa umaga, bored ka, takbo kaya ako. di ba sa Ganon US, si Sa ibang George bansa, Bush, hindi pwede. W. Bush, Balik tayo tatay. sa 4. Oh. 4 families dominating the Senate. Ano po ang implication yan sa demokrasya natin, sa republika po natin? Halimbawa, Cayetano,
Di ba? Sila ang pinakamayamang pamilya sa buong Pilipinas. Meron silang partido, yung Nationalista Party. Di ba? Tapos nasa Senado sila, meron silang mga negosyo. Halimbawa, Prime Water. Ang bilyar, no? Ang nag-regulate ng Prime Water, luwa. Di ba? So, yung kanilang political dynasty, hindi lamang sa politika, pati sa negosyo. At hindi lang sa negosyo, pati sa government agencies na dapat nire-regulate sila. Yun yung sinasabi nating Triangular, conspiracy. Magandang halimbawa yung mga bilyar. Yan. Correct me if I'm wrong. Si Peter Cayetano at si Pia, di ba, Nationalista Party din. Oh, di apat na block na yun. Si Amy, Nationalista Party. Oo, di masyado KBL na Kay pala. Tulfo, ma'am, bilang journalist, ano masasabi mo, may dalawa kang former a family that was, dominating the social media and news. Ngayon, munti ka pa, tatlo pa. Muntik, buti din. Buti. Ay, huwag naman, buti. Di, I mean, si Erwin and Rafi Ah. ay mag-aagawan sa mikropono yan. Ah. Sigurado yan. Talaga, mag-aano yan. Magiging show naman. Show ni Rafi at show ni Erwin. Hindi pa ba? Matindi. Si Rafi for now. Ngayon si Hindi, Erwin. nauna na si Robin Padilla. Nagsoshow sila doon eh. Ano lang siya, doon, buffon lang siya doon. Ang kaibahan na siguro, halimbawa sa Tulfo at mga bilyar, wala kang alam na kanilang major economic business. Sino? Aside Ang mga from their Tulfo at media. mga bilyar, Aside no? from their media Tapos outfits. wala ka namang, halimbawa, wala pa akong alam na Tulfo na halimbawa si Mark Villar naging head ng powerful na public works. DPW. Parang conflict of interest yun eh. Pero mo, ang negosyo mo ay construction, real estate, real no? estate. Tapos yung anak mo nasa DPWH head. No, clearly, conflict of interest yun, Or di ba? arguably, may alam siya sa pwede mo Halimbawa i-argue yun. Halimbawa yun Oo. ang sinasabi natin dito kanina. A political dynasty sa politika, negosyo, tapos government agencies. Yun yung classic example. Pero this is the first time that this has happened. No. Hindi naman. Hindi, no. Itong apat na... Four pairs. Parang ang significant kasi apat that you're talking about 8 individuals Yes, immediately. 1/3. That's a big chunk na family yung nagdidikta. Pero ngayon kasi pinakamaraming dynasty, more than 80% ng tumatakbo ngayon ay dynasties. Wow. Ngayon pinakamatindi sa midterm election na ito. No? At karamihan sa kanila, walang kalaban. Kasi di ka tumakbo, Jordan. Ito nga yung pinaiinis ko eh. Nakasulat na nga sa Constitution na dapat walang dynasty tapos ayaw nyo pa ipasa yung batas. Ngayon na lahat kayo dyan, dynasty. Aasahan pa ba tayo na may batas na lalabas? Wala, hindi na maasahan yan. Wala na. Pwede Actually, yan, bubuntangi bibingka. yung saligang batas natin Oh. na ang mga provision, lalo na yung mga major provisions, palaging may ending na as may be provided for by law. At sa lahat ng pag-aaral na nakita namin, lahat ng mga eksperto sa iba't ibang bansa, laging tinatanong, bakit ganyan yung saligang batas ninyo sa Pilipinas? Parang kulang. Oo, talagang Merong lusot. Leeway. Oo. may So lusot. parang ang lumalabas dito, mas importante at mas malakas pa yung batas na gagawin ng Kongreso na representante lamang ng taong bayan Versus kesa yung supposedly nilegislate mismo ng taong bayan na yung saligang batas. the foundation itself para Yes. mas mahina kasi dun sa Congress. Short of a revolution, na baka ayaw mo, hindi ka kasi revolutionary. Hindi ako revolutionary. Short of a revolution, no? Kung election ang layunin mo para baguhin yan, kinakailangan mo ng bibingka. Kailangan mo mag-elect, halimbawa sa 2028, ng isang reform-oriented president at ilang mga bagong mga congressman at senador at organisahin mo yung mamamayan para sa baba magbibigay ng init para ma-implement yung constitutional provision na yan. Pero mahalaga yung presidente mo na itutulak mula sa taas. Yan, ganda yan, ganda yan. Yung Bibingka. bibingka Alam ang mo, gagawin mo. possible Short ba of yun, a Sec? revolution, ha? Short of a revolution. Pero Possible alam mo, ba yun? Ronald, si the late President Ramos, ang may favorite ng bibingka. Yes. Siya talaga? nagsimula ng pirma, remember? Oo, masarap yun. Lalo na kung Kasi sinasabi niya, may margarine. init sa taas, init sa baba, tapos everybody doing their own Kaso hindi nangyari eh. Kaya natalo sila ni Erap eh. Eto, Pirma nga, yatado. dahil ang init ng ating pinag-uusapan, galing yan sa mga bibingka na yan, Sek, Mamicho. Masarap, ginugutom ako. Bakit kaya dehado yung bansa natin sa mga political dynasty? Na-curious lang ako sa mga sinabi niyo.
Well, Hindi ka wala, nakikinig unang-una, kay wala Ronald tayong kanina, political parties. Nakikinig naman ako, Mami Jo. Yung economic. Maganda yung sinasabi ni ano, ma'am. Yes, Ano yung yes. political... Unang-una, wala Political tayong political parties. What No? do you mean wala tayong political parties? Parang dami sa political... Pero baka Paki-explain na, bro, multi-party. para sa ano. Well, Tunay na unang-una, political party. Pag sinabi mong political party, institution yan. Hindi yan pag may-ari lang ng isang pamilya o ng isang tao lang. No? Wag na natin pag-usapan yun sa Ligang Batas. Yun na lang Omnibus Kasi yung nagbigay Election ng Code. multi-party system, yung batas, sa ligang batas natin. Hindi mo naman pwedeng sabihin na two-party. Wala namang Oo. ganong klase sa Kaya ibang nga. bansa. Oo. No? In fact, kaya nagkakaroon ng two-party, natural operation ng electoral system yan. No? Pero huwag natin puntahan yon. Simplihan na lang natin. No? Yun na lang Omnibus Election Code natin. 1985 pa ho yan. Huling-huling na repaso Batasan. ng legislature. Batasan 1940s pambansa. 1940s legislation yan. Nagkaroon tayo ng party list law, no? 1991, kung di ako nagkakamali. Yeah. Hindi naman binalikan yung Omnibus Election Code para baguhin. Nagkaroon tayo ng automated elections, no? Ng 2010, automated elections law. Hindi rin ba na? To make the long story short, hindi man lang natin ni-review at binago. Pag tinignan mo yung Omnibus Election Code, napakapayak nung description ng political party na bihikulo lamang para sa pagkakampanya. Para simpleng-simple na lang, siguro i-download ninyo yung batas ng BARM, electoral code yon ng BARM. Medyo nakakahiya, actually hindi medyo, nakakahiya talaga ang national political setup natin kasi wala tayong ganong klaseng electoral system. Unang-una, merong tunay na institutional na political party na nakalagay doon sa electoral code nila. Pangalawa, meron silang anti-political dynasty. Ayan. Grabe, Sabi nga napaka-insightful ni- and informative. Oo, Pero, sabi nga ni wait lang, Cardinal Sin. wait lang, Sek. Sorry na, Sek. Sorry na. Gigap na tayo. Pero balik natin si Cardinal Sin mamaya. Kahit Mamaya, na- Sek, promise. Okay. Mula sa national, pumunta naman tayo sa local. Political dynasty sa Davao at iba pang lungsod at munisipalidad. Bakit hindi mabuwag-buwag? Sabay-sabay natin sasagutin yan sa pagbabalik ng... Politico Talks! Nandito pa rin tayo ngayon sa Politico Talks at syempre tuloy-tuloy tayo. Lahat ng Duterte na tumakbo sa Davao ay nanalo ng milya-milya sa kanilang mga kalaban. Una na dito ang dating Pangulong Duterte na kahit nasa The Hague ay muling nailuklok na mayor. Kaya ito ang tanong na feeling ko talaga, ang tali-talino ko naman kasi, may demokrasya pa ba? Ang isang bayang, ang pamilya ay isa lang ang namumuno. Democracy, para sa akin. Sabi na nga ba eh. Pero, sige, Favorite, ako, favorite. isang word lang. Kayo, ma'am. Yung demokrasya, masyado namang, parang feeling ko, exaggerated naman na mako-compromise Romanticized. dahil sa ano. Eh, itong kay, specifically sa Davao City, eh, sa kaapu-apuhan, nanalo din councilor eh. Di ba? Hindi lang mayor, up to the councilor. Tapos yung vice mayor nga, gano'n. I mean, tao nagboto eh. Will of the people eh. So, wala tayong Pero choice. yan nga yung sinasabi natin na kakulangan sa uri ng ating demokrasya. Ang linaw-linaw sa konstitusyon eh, ng anti-dynasty, pero hindi na-implement. Mismo. Ikalawa, yung resources. Halimbawa, nung congressman si Pulong, nung presidente yung tatay niya, 51 billion yung nakuha ng kanyang distrito. Talagang nabili mo lahat ng tao ron, no? Ikatlo, diba? Nagsimula yung DDS sa Davao. Bago yan naging crimes against humanity sa buong Pilipinas, ay crime yan doon sa Davao. Siyempre, yung mga opposition, yung mga kalaban mo, takot na takot dyan. Pero kung 40 years ka na, 40 years sa mga Duterte sa Davao, talo mo pa yung sekta. Talo mo pa yung KOJC. Ibig sabihin talagang hawak na hawak mo yan, lahat ng level. Pero hindi lang naman mga Duterte at saka Davao ang ganun. I mean, Mandaluyong, di ba? Has been in the hands Halimbawa lang yun, Binay. Davao. Kaya nga, Oo. parang ganun yung Eh, trending eh. up I-export lang north. nila sa Mindanao. Jordan,
North, Ilocos. Oo, Marcos. Oo, Diba? Pero at kung the same time, pwede yung baguhin. Mga sa Pasig, ang mga Eusebio, 3 dekada dyan eh. Oo. Pero sumalpot ang isang bata, Si natalo Bico. sila, di ba? Ang mga Ekleo sa Dinagat. Yun nga sinasabi ko, Ronald, sumulpot si Kakabagaw, tinalo sila. Di ba? Ibig sabihin, pwedeng mangyari yan. Ang Will of kailangan the makuha people. natin yung aral. Paano nangyayari yon? May mga reformers na kaya namang manalo. Si Magalong sa Baguio. Di ba? Eto parang tanong, ganun, Sek. no? Binanggit mo si Bico na nagsusuot ng ID na mayor, di ba? Parang gandang example yun. Model daw, Pero model. can we say isang Bico Soto hindi political dynasty? Dahil maraming... Sa Paranaque, ang daming Oo, soto. can we talk about that? Hindi naman marami, may mga 2, 3. Okay. Pambarangay to, tapos ano. meron sa Quezon City na vice mayor. Oo, yeah. Tapos Tito, senador. Yeah. Is he part of a political dynasty that we are also supposed to not adhere to? Of course. Ang sabi naman ng mga dynasty, katulad ng mga Cayetano, wala pa namang batas eh. Pag may batas na, tsaka na kami susunod. So yun ang paliwanag nila, di ba? Wow! Sabi ni VP Sara, Pero sila yung gumagawa ng batas. si VP Sara sabi niya, iba pababa ng political dynasty at ang kapatid niya si Pulong, sinasabi niya, tumakbo kang speaker. Sinabi yun ni Sarah na coming from someone na may political dynasty. Yes, kaya nga parang naging katawa-tawa, oh. di ba? Pero tingnan natin kung may talagang magagawa niya yun. Pero yung number one sigurado ko, si Pulong will never become a speaker. Definitely. Ako hindi ko alam. Hindi, Halimbawa, kung si Pulong ang tumakbo as mayor ng Davao, delikado siya. Kaya si Digong ang tumakbo eh. Dahil yung performance niya as mayor, left much to be desired. No? Si Kaya, Baste, di ba, mayor? Ha? Si Baste ang mayor, di si Pulong. Congressman si Pulong. Hindi, I mean si Baste. No, na-interchange ko na dahil pare-parehas ang pangalan. Prop. Well, pare-pareho naman ng maiisip mo dyan. No? Unang-una, excuse talaga nila, walang batas. Pero sila yung ina-expect mong magsusulat ng batas. Again, to my mind, hanggat hindi mo babaguhin yung sistema, wala kang maasahan dyan sa mga yan. Pwede yung sinasabi ni Sec, fine. No? Pero, more of an exception to the rule yan eh. No? Kailangan mo unang-una timing. No, yung timing, syempre kasama na din diyan yung personality kasi nga personality politics tayo, tao-tao eh, no? Samantala kung meron kang sistema na bata pa lang, no? Ako halimbawa, nagsimula ako taga-timpla ng kape sa isang political party, no? So nagkaroon ka ng experience. Eventually, makikilala ka ng mga kapwa mo doon sa political party. Aba, marunong pala to si Juan de la Cruz. Ino-nominate ka ngayon. Ang problema dito kasi sa atin, kailangan maging magaling ka munang artista o boksingero, kailangan mong kumita ng malaki para maging sikat ka. O kaya anak ka ng isang ng kilalang political family, no, para makakatakbo. Pero nga ngayon nangyayari, piecemeal basis, hindi napapatupad ng Kongreso yung batas, enabling law, pero sa BKSE, Barangay and SK elections, sa SK, bawal ang political dynasty. Sa BARM, nabanggit mo nga, may anti-political dynasty provision sila. Kaya nakikita ko dyan, hindi Kongreso ang aasahan natin magpasa ng political dynasty Grassroots. na Pero nationwide. dalawa o yan. national. Wait lang, may tanong ako. Piecemeal sa SK. Dalawa yung issue eh. Yung Go, mga muna, Sec. dapat na gawing mga batas na kulang. At yung mga existing na batas na hindi na i-implement. Paano, halimbawa, yung campaign spending, meron kang batas dyan eh. Na hindi naman naman- na-implement, hindi naman sinusunod. Di ba? Hindi Sabi nga. ng PCIJ, Outdated. si Aimee at saka si Camille, bilyon-bilyon yung ginastos bago yung official start ng campaign. Yung ba ay consistent sa ating Parang election law? kabalastugan ng ano Meron eh, no? ka na nga batas, hindi pa ginagawa. Kasi Or may libre- loophole. libre Ito, yung may tanong campaign, ako. di ba? May tanong ako, wait lang. Pasingit po. Sorry. Sige, mga bata. Hindi, gusto ko lang po itanong, kasi sinabi po di ba ni VP Sara na gusto niya daw ayusin tong political dynasty. Like, gusto ko lang po malaman yung mga insights niyo na may credibility po ba siya na ayusin to? Ang sabi nga ng aking bunso, di wow. Ako mas maniniwala pa ako kung ako magtatayo ng party list, ang unang papasa ko, ilang plataforma ko lang, anti-dynasty law. Ewan ko lang kung mananalo. Mananalo ka, ang dami may sayad eh. Oo. Actually, ang tawag ko sa kanya, I love Tama Party List. Okay. Pero one man, one vote. One man, kaya, one- kaya kailangan like-minded people should
Come together. Oh. At nangyari ngayon, itong huling halalan yan, no? Hindi natin inaasahan. So sa madali sabi, doon pumapasok yung sinasabi ni Sek na may mga instances na bigla-biglang nagigising yung mga tao. No? Pero balikan ko din yung sinabi mo, ma'am, kanina, no? Sa mga barangay, supposedly bawal. Pero, SK. oo, pero pagka tinignan mo, hindi rin talaga nasusunod yan eh. No? Meron na bang kaso? Meron. Eh, kahit naman magsampa ka ng kaso eh. Ang tanong dito, saan pupunta yung kaso na yan? Ano? Kasi Sa Comelec. at Doon the ka end of the day, magpa-file muna. at the end of the day, you're talking of what? 50,000 barangays all over. Paano mo mapapatupad yan? Ma'am, 147,000 kayo, ano yung yata. para sa tingin nyo pinaka-sharpest route para talagang mapasa tong anti-political dynasty na to? Alam mo, Aside kaya- from yung ano, meron Kaya bang natin ibang... tinitingnan yung anti-political dynasty kasi nga yung sistema mo bulok. Mm. Pero pagka binago mo at naglagay ka ng tamang electoral system, unang-una yung Senado na lang natin. Saan ka nakakita ng Senado na elected at large? Wala kang nire-represent na particular na area o geographic area. No, dito lang bukod tangi yan dito sa atin. Nung nagsimula yung Senado natin nung panahon ng mga Amerikano, nagre-represent yan ng mga particular areas, hindi congressional Just, districts, no? Kung hindi probinsya ang nire-representa nila. Parang No? colleges. Sa Parang ganun. madalit sabi, bukod tangi itong nangyari sa atin, hindi ko maintindihan kung saan pinagkukuha yung ganyang Kasi nga, estilo. yung No? Constitution ni the late Cory Aquino yan na merong backlash ng martial law, ng mga human... Kasama na rin po yan, no? Kasama Tapos, na rin yan. tinker-tinker ng Constitution, they finally decided na, wag, ano lang tayo. Yung mga original, May mga dinatanggal. magaganda doon, katulad ng party list na kinopya natin sa proportional system Party of list, representation. boss! Maganda! Hindi, doon sa Liga Sa Batas. Liga Batas, oo. Oo, pero nung Marginalized. actually, sigurado ko, alam din ng mga matagal nang tumitingin ng political reform dito sa atin. No? Nung panahon ni FBR, sabay-sabay yung legislation na yan nakasama pati political party. Awa ni Batman, dahil hirap silang ipasa yun, naging piecemeal at naging party list law. Yung party list law na-implement siya noong 97. No? Ang gandang intensyon pero naging- parang Yes, nababoy yes, eh. yes. Ang Exactly. problema, yung spirit ng konstitusyon Exactly. sa party list, medyo nabago nung naging batas. Kongreso Kaya na nagkaroon ng kasalanan. window para makapasok yung mga hindi marginalized. Yes. Para kasi sa marginalized yung party list eh. Pero alam mo naman sa atin, kaya nga Tigil sinasabi na ko, natin! Nagkaguluhan to! Wait lang, napatayo ako. Para na kasi tayo mga Marcos at Duterte na hindi na kasi nakakasundo. Nakakasundo naman kami dito. May ano naman dito. May iba-iba lang na opinion, okay? Ang kanilang mga panig, pakikinggan natin at aalmahan natin dahil Politalk back na. At ang matinding political chismis kasama ng inyong mga comments at pa-shoutout when Politico Talks return. Ako, ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Iyan ang pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos sa pinagmula ng pinag-usapang balita nitong linggo. Makikipag-ayos na ba siya sa mga Duterte? Ano ang inyong Politalk ba? Parang ano no? Parang ang sadya. I want some friends. Lonely at the top. pero malinaw naman yung objective niya doon sa interview yun kay Tonjing. Eh. Ano masa? Balak niyang baguhin yung narrative. Gusto niya magpakita na siya ay empathic. No? Isa siyang willing magbago, Adjust. tumanggap ng pagkakamali, pero i-assert yung kanyang leadership. No? So binabago niya yung narrative, yung messaging. Pero hindi sapat yun eh. That's the form. Mahalaga yung substance. At doon pumapasok yung ano ba yung kanyang reform agenda na pinagsasabi niya during the Tucson at ano yung kanyang babaguhin sa kanyang gobyerno. Yun yung cabinet revamp. Kumbaga parang sinasabi nyo, Sek, parang ano lang to, PR stunt lang to. Kung wala yung cabinet revamp at kung wala yung reform agenda. So, let's At wait for kaya, that. Oh. Kaya nagkaroon nung usapin ng revamp. Na dapat sana ay isang bigay na lang.
dapat kasi ang revamp, dramatic Tatanggalin ko ganito, 15, 12 sa kabinete ko, ito yung gagawin kong reforma, kaya ito yung ipapalit ko ng mga tao. Medyo kapos ng kaunti. Lalo na yung statement ni Bersamin na kaya sila tatanggalin dahil may issue ng inefficiency, incompetence, at saka corruption. Pero pwede silang mailagay sa ibang posisyon. Ba't mo pa sinabing corruption at saka Weird, inefficiency? weird. Sabi niya Kung pwede lang- perceptions, may mga perceptions. Oo. Which Wala. either be Oo. not true or not. Oo, Diba sabi niya? siguro si dating Chief Justice Bersamin hindi sanay sa media. No, na dapat turuan siya ni Ichu how to do a press conference. Messaging yan Dapat hindi confusing yung messages mo, di ba? Dapat isa lang focus Kung Diba? matalino yung reporter na nakapansin agad doon, makukorek agad yun. Ano ba siya ang gusto mo Corrupt talagang- pala Ba't yung ilalagay sa ibang posisyon? Di Oo, ba? di Yung ba? ganun, Parang rewarded pa. Oo. Prof. Hindi mo na kailangan itanong yun eh. Alin? Which one? Yung Daming tanong bakit, ito eh. bakit ilalagay mo pa sa ibang pwesto? If you leave it hanging, kumbaga, hindi mo na kailangan i-memorize yan. But of course, to be blunt about it, dapat tanungin mo. No? Bakit ililipat mo pa? Meron ngang ugong ng korupsyon ng Ang non-performance. sinagot kanina, yung medyo maganda kay DNR Secretary Yulo. Kasi may perception na abroad siya nag-abroad Di ba? Sabi niya gano'n. Kaya siya, out of the first batch na siya lang medyo natsugi. At talagang walang transfer. Pero meron ding tawag dito, padugtong, merong PS yun na baka pwedeng ma-appoint pa ulit. No? So, the same line as the other. Wala akong narinig kay Yulo. Basta narinig ko sabi ni Ako, tanong ko lang, ano ba? Effective ba to? Or tong... Alam mo, yung nagko-cover ako Malacanang, yung every January, parang automatic na sa amin, performance review. Kaya pagdating ng January, ayan na yung mga changes, cabinet changes. Nagsimula na siya, di ba, ng January, February. Yeah. Di ba, dalawa yung natanggal na, di ba? Tapos March, meron natanggal. Kala ko tuloy-tuloy na yun Ito, parang tama si Ronald parang... Iba yung cabinet revamp, iba yung rigodon. Tatanggalin mo yung Secretary ng Energy dahil hindi niya maayos Yung mga projects. yung source ng energy at saka presyo, di ba? Tapos ilalagay mo sa DNR. Anong kinalaman niya ron? No? Wala naman siyang track record doon. So dapat linawin, hindi sa revamp, hindi to rigodon. Revamp. Musical Pero kung chairs. titingnan mo yung first batch na pinalitan, marami rito, if not all of them, medyo nag-fail sa Deliverables. hindi lang, kung hindi yung imagery. Halimbawa, tahimik si Secretary Loizaga, tahimik si Popolotila, What do you mean by tahimik? Ibig sabihin, hindi sila masyadong dinadala Hindi yung mensahe ng presidente. Halimbawa, si Secretary Manalo, medyo hindi ganun ka-aggressive sa West Philippine Sea. Yeah, Di ba? yeah. So, si Bonoan, ang iisipin mo, cabinet secretary ba siya? Pala. Di ba? Public Works. Mas mataas pa yung nga. bridge nga, nag-collapse, di ba yung bridge sa Oo, Bela? so itong mga to, parang hindi nandoon sa front line, wala sa kalsada, defending the president. Ibang usapin pa yung na-deliver ba nila yung kanilang mandate, yung dapat mga programa nila. Okay na to! Okay na to! Next! Yan naman sagot ng number 1 senator nitong nakaraang eleksyon na si Senator Bongo. Ano ang inyong poly-talkback naman dito? Ano sabi niya? Yan. Yan. Okay, basahin natin. Importante rito yung sinseridad po ng bawat isa. Kung gusto nyo po ng reconciliation, pabalikin nyo po muna si Tatay Digong, Senator Bongo. Ito naman si Senator Bongo, alam naman niyang hindi hawak ng kahit anong gobyerno ang ICC. Diba? Paano pa babalikin? Mahigit 120 bansa yun. So in a way, sinasabi niya, walang reconciliation. Oo nga. Di ba? Oo, yun sinasabi Hindi niya. siya Pero naman sana, ayusin niya yung argumento. Oo. Dahil dito kasi napapahiya siya niyan. Dahil, paano mo sasabihan yung ICC na ibalik yung akusado? No? Medyo off. Pero- no? Ako, medyo off. I think Pero maganda strategy yun. messaging niya sa mga DDS. Sabi ko, playing to the Strategy niya crowd. yun. Serving the Playing to the DDS crowd. yun. Pero alam Actually, niya, maganda yung hindi statement nila mangyayari na yun. consistent sa linya nila palagi. Na? Napaka-simplistic. Bring him home. No? Pag sinabi mong sincerity, ibig sabihin kailangan ibalik si Tatay Digong. No? Pagka sinabi mong makabayan ka, kailangan maka-Duterte ka. Ganun ang narrative nila Well, palagi. yan yung narrative and simplicity
that got him to number 1. Let's not forget that. Actually, At yun yung failure ng gobyerno. pwede mong sabihin na naging number 1 siya because of that. Pwede mo din sabihin na kasi wala tayong exit poll nitong last election eh. Yung mga survey na nilabas bago maghalalan, pagka tinignan mo, ang kanilang fieldwork 3 weeks before. 1 month before the election, nagkasunod-sunod yung mga civil society, kasama yung grupo namin, na nangangampanya na baka pwedeng pag-isipan yung mabuti yung iboboto ninyo. Kaya nabago. Kung napansin ninyo, lahat ng mga survey, before May, ang nagna-number 1, Erwin Tulfo eh. Pero biglang nabago, naging Bongo. So dahil bumaba... election day, ang tunay na survey. Hindi, kaya nga po. Pero what I'm saying is, in all the previous elections before, meron kang exit poll, kaya medyo malapit sa resulta. Hindi Ito, naman hindi nga yun ang nakuha. papaniwalaan mo. Bakit ka mag-exit poll kung merong real election results? Hindi ko sinasabing paniniwalaan. Ang sinasabi ko, hindi nagmamatch. Kaya hindi nagmatch kasi nga hindi na-capture yung Pasensya ka na, di ako kampanya. naniniwala sa survey, ha? Hindi nga, wala naman po tayong pinagtatalunan. Ang sinasabi ko lang, no, hindi nagmatch kasi nga hindi nga nakuha yung operations Hindi bago nag-match ang mag-eleksyon. Paklir. Yung resulta, kumbaga nag-number 1 si Bongo kasi bumaba si Erwin Tulfo. Hindi, Ganon. ano yun culmination of events. Oh, of Kasama course. din pati yung sa Kasama nga po impeachment, yun. yung sa DDS. Ang isang Kasama- dahilan dyan, yung kasama nga failure yun. ng But gobyerno. what I'm saying is, Halimbawa, messaging na sinusubukan i-correct sama-sama ni na yan. Presidente. Halimbawa, 90% ng mga Pilipino laban dun sa occupation ng China sa West Philippine Sea. Pero yung number 1 sa Senado ay pro-China. Exactly. Dahil hindi nagamit ng gobyerno yung ganong klaseng objective reality na galit ang mga Pilipino sa China laban sa isang pro-China candidate. Failure yan ng gobyerno. Di ba? 2/3 ng mga tao ay nag-agree na dapat ngang litisin si Digong sa ICC. Pero hindi nagamit ng gobyerno yun Bakit hindi nagagamit? dahil sobrang galing. No? Ng gobyerno. Okay. Sarkasam yun. Medyo naramdaman ko. Oo. Diba? Kaya nga, binabago ngayon ni BBM yung messaging. Yung Dahil alam niya, narrative. nag-fail sila eh. Yun yung disaster ng midterm eh. Actually, messaging eh. Actually, lumakas naman yung boses. Narinig ko yung stance ni BBM ng konti na, we will fight. Bakit konti lang? Pero para too little ata eh. Too late, too little. Yung nagsabi siya na, pro-US siya, laban tayo sa China. Jordan, hep-hep muna. May isa pa tayong soundbite mula naman sa sinasabi ng ilan na true opposition. Play back, then Polly talk back. Good luck po sa kanila kung papaano nila magagawa yun. Parang hindi ko narinig masyado. Ano ba sinasabi siya kanya? Ronald, ang sinasabi Good luck na lang sa kanila. Baka Sino? na-lip-sync ni Napanood niyo ba yan? Parang sinasabi naman ni Senator Risa na open siya Na? na pamunuan yung pink opposition going into 2028. Dahil yung nangyari ngayon, parang hindi lang naman yung mga Duterte ang nag-scale up. Eh. Oo. Nag-scale up din unexpectedly Pati yung pink dati. yung, no? liberal Number 2 si Bam sa Senado, although sa surveys ay labas siya ng 12. Yeah. Kiko rin. Number 5 si Kiko, nag-number 1 ang Akbayan, pinakamataas na boto sa party list, sa kasaysayan ng party list. Tapos Kay maraming Ronald mga yun, nanalo Akbayan. na identified sa pink. Halimbawa, si Bautista, tumalo kay Cynthia Villar. Kanya, unionista yan ng PAL. Tapos si Kakabagaw sa Dinagat, etc. Marami rin mga local na hindi na pag-uusapan. Dahan-dahan. Ibig sabihin, kailangan mong pamunuan yan. Kung hindi mo pamunuan yan, baka mag-dissipate eh. Kaya Ano parang sabi yun yung ni- attempt ni Risa Ano na sabi ni pamunuan Risa? yan going into 2028. So sabi niya, okay siya. Oo. And do you Open na think siya. she's the best to represent now that particular, or Well, sila pag-uusapan nila yan. Ang first step is maging Senate Minority Leader siya. Yun ang inaay niya muna. Step by step. Kung masyadong... step by step para sumakses. Oo. Yun ang first step niya, maging Minority Leader. Eh, kaso mo, di ba, may mga black ngayon dyan. Halimbawa, baka sabihin ng mga Duterte, kami yung minority. Ngayon kasi yung mga Duterte nasa majority. Pero dahil ang labanan ngayon is 2028, hindi na hatian ng spoil sa Senado, Hindi na. baka umalis na sila sa majority at sabihin nila, kami na ang minority. Baka nga yung minority, yun ang majority. Oo. Tapos yung minority, magkakreate ng bagong creature, independent minority. Oo. Okay, so ganyan tayo dito sa Politico Talks. Ang dami nating masasabi, pero of course, sa ating pagbabalik, mahuhulaan nyo kaya kung sino ang ating blind item.
sa Polichika. Here we go again. Yes! Sino kaya kasi tong senatoriable daw na nagpunta sa US pero nung natalo, hindi na bumalik dahil nagtampo daw. Wow. Yes! Kaya makihula na kayo sa pagbabalik ng Politiko Talk! Ito na ang inyong paboritong part, ang Polichika. Sino tong incumbent senator na nagpunta sa US nung araw mismo ng bilangan? At ngayon, dahil siya ay talo, ayaw na niyang bumalik sa Pilipinas. Ganon? Yes, masama Buti daw naman. kasi ang loob niya dahil madami siyang pinuntahang baluarte ng mga kaibigan at pinangakuan daw siya doon, nabibigyan siya ng suporta pero natalo pa din daw siya. Yung clue natin na yan, Napakasakit parang yun naman. naman Yes, masakit yun sa puso. Mas masakit pa sa Oy, courtesy Sam. breakup. Yung kanyang, ano na yun, yung shade na yan, yan yung dati yata. Naku po, ang masakit O, di ba? pa. Ito pa ang Pamilya. tago sa puso. Oh. Mismong sa lugar daw niya. Hindi siya nakapasok sa Magic 12. Ganon? Lampaso talaga. Kaya ayon sa Polichika ka naman daw kasi, ipinahamak daw siya ng kanyang kapatid na mayabang at matigas ang ulo. Olympics yan. Sino kaya ito? Ako hindi ko alam yung tungkol sa kapatid eh. Pero feel ko, ano yan, kumbaga, medyo kilala ko. Sabihin ko ba, ano? Wag. Bawal sensor. Natalo na nga eh. Si Brad yan, si Brad. O, clue number 1. Nag-aral siya sa kilalang school na may matraffic na kalye. Miriam? Na naging elected official din siya sa isang lugar na malamig. Baguio? Sa Pilipinas. Dahil malapit Tagaytay. Okay tayo. Wala na, obvious na to. Naging Parang ano pa, political advisor Parang pa, ano, Alam mo na na yan. tumatama Ay, kahit malinaw paano na sa kung ibang sino clue. yan. Malinaw na Ayan, yan. ito pa. Marami yan eh. Magbibigay pa ako. Hindi, lagay na sila, comment na sige. nila kung sino sa tingin nila. Comment daw, Oo, comment nila daw kung kayo. sino. Yung mga Yes. hula, pwede na kayong ano. Yes. May Pwede date din kay kayo Jordan. mag-drop ng May ano. date. Pwede din May kayo date. makihula sa kanila. Date kay Jordan at kay Sek. Ayan. At kay Sam. Alam ko na kung sino yan. Alam mo na yan. Ibubulong namin sa Mamicho, alam mo na ba? Oy, parang yung Sa dati forma pa lang natin. eh, no? Forma pa lang. So, kailangan ko ba magbigay ng clue? Oo. na. Hindi, Para sa nagbigay mga ka para sa viewers. audience. Sa Huwag mga na, viewers, huwag ka na yes. magbigay ng clue, tol. Magbigay ng clue, tol, ha? Hindi na ako bibigay ito. Ito, gusto mo pa. Okay na, tol. Okay Hindi, na. sa Senado, di ba, ang apat ang ano doon? Tolls. O, tol. Okay na. Okay na, tol. Nako. Okay na, okay. And, Of Yun na. course. Ang bagong tawagan sa Senado, tol. Parang ano nahulaan ito ata nila. nag-bro nga ako kanina, dinolpi. Wait lang. On that note, maraming salamat po sa pagpili sa amin kung saan man kayo nanonood. And of course, sa ating guest, hindi na ako mabubulol po, ang ating political analyst, Sir Edmund Tayo. Maraming salamat po. Sir, thank you. For Salamat being din here po. today. Salamat din. Ayan. Rap na! Ayoko pa! Sabitin! Mga usapang politika kung saan ang drama ay totoo, ang katotohanan ay pinagtatalunan, at ang mga pangako, huwag tayong umasa masyado. See you next week, Politalkers, dito sa Politiko Talks! Live na live! Ayos, congrats!